Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Mag-devotion po tayo sa kaunting oras at salamat sa Panginoon dahil sa pribilehiyong ito at meron akong trabaho pero ngayon ay wala pang inuutos sa amin at wala pang may patrabaho sa amin. Kaya't glory to God at nagkaroon ako ng time para din maunawaan ko yung sinabi ng Panginoong Jesus dito sa Mateo chapter 10 verse 5 to 7. Tatlong araw ko din itong idunulog sa Panginoon, itinanong kung ano nga ba yung gusto niya ipahiwatig dito dahil talagang nag-stuck ako dito. Napaka tagal ko magbasa ng Biblia dahil gusto kong maunawaan kung ano yung nais niyang iparating. Ayaw ko yung time na binabasa ko lamang siya, nilalampasan, na gusto ko din naman na maturuan yung aking sarili. At nagpapasalamat ako sa Panginoong Hesus dahil naroon yung pagtugon niya sa aking panalangin na pinaunawa niya kahit umabot ito ng 3 araw. Sabi nga po dito sa verse 5, ang 12 ito'y sinugo ni Jesus at sila'y pinagbilinan na sinasabi, huwag kayong magsitungo sa alinmang daan ng mga hentil at huwag kayong magsipasok sa alinmang bayan ng mga taga-Samaria. Kundi bagkus magsiparoon kayo sa mga tupang nawawaglit sa bahay ni Israel. At samantalang kayo'y naglalakad, ay magsipangaral kayo na magsasabi, ang kaharian ng langit ay malapit na. So talaga nag-stuck ako dito sa verse 5. Kung papansinin po natin na pinagbawalan ng Panginoong Hesus ang 12 sinugo niya na huwag silang dumaan sa mga hentil. Alam naman natin na si Apostol Pablo ay nangaral sa mga hentil at maraming mga hentil ang nakakilala sa ating Panginoong Hesus. At gayon din naman, pinagsabihan din ng Panginoong Hesus na huwag silang pumasok sa anumang bayan ng Samaria. Pero ang Panginoong Hesus ay pumunta roon sa bayan ng Samaria. At meron nga siya doong nakausap na isang babaeng Samaritana. So nag-stuck ako dito. Sabi ko, Lord, ano ba yung gusto mong ipahawatig dito? Ano ba yung nais mo sa mga salita mong ito? Kaya naman ayaw kong isipin na ang Biblia ay nagko-contradict sa isa't isa. Pero kung uunawain mo siya by titik, ililigaw ka nito. Dahil ang nagbabasa ng salita ng Diyos ay kailangan humihingi tayo ng gabay at patnubay ng banal na Espiritu Santo upang maunawaan natin kung ano yung nais niyang sabihin sa atin at iparating sa atin. So ito na nga. Sinabi niya dito sa verse 6, kundi bagkus magsiparoon kayo sa mga tupang nawawaglit sa bahay ni Israel. So, kundi bagkus magsiparoon kayo sa mga tupang nawawaglit sa bahay ni Israel. Pinapakita po dito sa bahay ni Israel, hindi po ito bayan o lugar, ito po si Israel, ito po yung angkan ni Jacob. Dahil si Jacob po, nung tinawag ng Panginoon, binigyan po siya ng bagong pangalan, tinawag po siyang Israel. Kaya po itong sinabi po dito na waglit sa bahay ni Israel. Ito po yung mga tupang naliligaw na sila yung nangangailangan ng kaligtasan. Sila yung handang tumalikod sa kasalanan at sila yung handang tanggapin ang salita ni Hesukristo na pinapahayag ng kanyang mga alagad. At sabi nga doon sa verse 7, at samantalang kayo'y nangaglalakad ay magsipangaral kayo na magsabi, ang kaharian ng langit ay malapit na. So hindi sinabi man ng Panginoon na huwag mong daanan ang mga hentil. Hindi ibig sabihin na hindi pumunta roon o hindi magsipasok sa bayan ng Samaria. Bakit po? Dahil ang lahat po ng salita ng Diyos ay nakarating po sa lahat ng mga bansa. Pero iilan lamang po ang
ang tumanggap ng kanyang salita. Kung papansinin po natin ang pagpasok ng Panginoong Hesus sa bayan ng Samaria, marami pong nakakilala roon. Hindi po ang pinangaralan lang niya at binigyan niya ng patotoo ay yung babaeng Samaritana. Pero nung nagkaroon ng katotohanan at tinanggap niya ang katotohanan na sinabi ng Panginoong Hesus sa kanya, agad na tumakbo ang babaeng ito at pinangaral ang salita na narito ang Mesaya, at sila'y nagsisampalataya at sila ay nakilala ang Panginoong Hesus. Kaya naman po, sabi nga po dito, meron nga po ako ditong mga sinulat. Kung papansinin po natin, si Apostol Pablo nga ay nangaral sa mga hentil at ang Panginoong Hesus ay pumasok sa lugar ng Samaria at marami ang sumampalataya sa kanya. Meron pong purpose ang Panginoon sa atin sa bawat isa. So bagamat ang iba ang pananampalataya ng Samaria, pero naroon na nagkaroon ng power ang salita ng Panginoong Hesus sa kanila at marami ang nakakilala doon. Kaya nga sabi po sa John 4:39, atin pong tingnan. Ito po yung ginagamit kong verse, Bible, John 4:39, King James Version po ito. Sabi nga doon, at marami sa mga Samaritano sa bayang yaon ang sa kanya'y nagsisampalataya. Dahil sa salita ng babae na nagpatotoo, sinabi niya sa akin ang lahat ng mga bagay na aking ginawa. So kapag dumating ang katotohanan sa bawat buhay natin, may papangaral din natin ang salita ng Diyos. Kahit tayo isang hentil, hindi porket sinabi na huwag kang pumunta roon sa mga hentil, pero ang hinahanap doon ng Panginoong Hesus ay yung bayan, yung tunay na bayan ni Israel. Yung naniniwala sa kanyang mga salita, yung naniniwala sa totoong Diyos na sinasampalatayanan ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob. So, sabi nga po dito, at marami sa mga Samaritano sa bayang yaon ang sa kanya ay nagsisampalataya. Dahil sa salita ng babae na nagpatotoo, sinabi niya sa akin ang lahat ng mga bagay na aking ginagawa. So napakahalaga po na dumating sa atin ang katotohanan ng buhay na salita ng Diyos. Kaya naman po, sinabi ko din po dito, hindi ito nangangalugan na nagkontradik ang mga salita dahil kung by titik ang basihan natin, mga kapatid, maliligaw ka. Ang pagbabasa ng Biblia kailangan may gabay at patnubay ng banal na Espiritu Santo at ito'y hinihingi sa Kanya. Sabi nga po sa James 1:5, ngunit kung nagkukulang ng karunungan ng sino man sa inyo, ay humingi sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat, at ito'y ibibigay sa Kanya. So humingi po tayo. Tayo po, hindi po nanggagaling ang karunungan sa atin. Kung diplomatic ka man, hindi nangangahulugan na marunong ka, kundi ang tunay na karunungan ay nagmumula sa ating Panginoong Hesus, at tayo binibigyan ng karunungan na nanggagaling sa Kanya. At siya ay nagpapaunawa sa atin ng lahat ng mga bagay upang hindi tayo mailigaw ng sarili nating karunungan. So, nagpapasalamat ako sa Panginoong Hesus dahil binigyan niya ako ng pangunawa, at dahil nga nag-stuck ako halos 3 araw na gusto kong unawain yung sinabi niya dito na ang 12 ito'y sinugo ni Jesus at sila'y pinagbilinan na sinasabi, huwag kayong magsitungo sa alinmang daan ng mga hentil at huwag kayong magsipasok sa alinmang bayan ng mga taga-Samaria, kundi bagkos magsiparoon kayo sa mga tupang nawawaglit sa bahay ni Israel. Kung dumaan man sila sa lugar ng mga hentil o pumunta man sila sa lugar ng Samaria, ang hinahanap lang doon ng Panginoong Hesus yung tupang naliligaw. Yung nangangailangan ng kanyang mga salita, yung nangangailangan ng kaligtasan, yung nangangailangan hanggang pagsisihan at talikdan ng kanyang mga nagawang makasalanan. Dahil sabi nga ng mga nangangaral, sabi dito 7 ng 12 alagad, sabi nga doon, nangangaral sila, at samantalang kayo'y naglakad, ay magsipangaral kayo na magsabi, ang kaharian ng langit ay malapit na. So, hindi nga po ito nangangahulugan nagko-contradict ang bawat salita dahil may purpose ang Panginoong Hesus sa kanyang mga talinhaga na kailangan natin itong maunawaan
ng karunungan na nagmumula sa Kanya. Sabi nga dito, sinabi sa verse 6 at 7, yung katulad na sinabi ko po kanina, sila yung mga sumasampalataya na handang magsisi at talikuran at iwanan ang nakaugaliang kasalanan at handang tanggapin si Jesus bilang Lord and Savior. Sinabi din sa Isaiah 55, verse 5 and 6. Natutuwa ako dahil may hinahanap akong verse. Ito yung nakita ko na tumugma dun sa aking pinagde-devotion. Sabi po sa Isaiah 55 verse 5 hanggang 6. Sabi nga po dito, narito, ikaw ay tatawag ng bansa na hindi mo nakikilala, at bansa na hindi ka nakikilala ay tatakbo sa iyo dahil sa Panginoon mong Diyos at dahil sa banal ng Israel, sapagkat kanyang niluluwalhati ka. Inyong hanapin ang Panginoon samantalang siya'y masusumpungan, magsitawag kayo sa Kanya samantalang siya'y malapit. So, ang pamagat ko nga po, Jesus is Lord over my soul, at gusto ko po maunawaan kung ano ang kahalagahan ng buhay natin sa harapan ng ating Panginoon. Kung gaano kahalaga ang kaluluwa mo sa Panginoong Hesus. Sabi nga doon, ikaw ay tatawag ng bansa na hindi mo nakikilala. So kanina, lugar lang ang tinukoy ng Panginoong Hesus, pero ngayon dito, bansa na. Tatawag ng bansa na hindi mo nakikilala. At ang bansa na hindi nakikilala ay tatakbo sa iyo dahil sa Panginoon mong Diyos. So ang lahat ng mga bansa ay nangangailangan ng kaligtasan, nangangailangan ng katotohanan, nangangailangan na gusto din nilang makilala kung sino ang Diyos na kanilang sasampalatayanan. So, ang hinahanap ng Diyos, yung bayan ng Israel, yung tumatawag sa Kanya, na siya'y sambahin sa Espiritu at katotohanan. So, yun yung gustong ipaunawa sa atin ng Lord, ipaunawa sa atin, sa Mateo. Gusto ko din po itong i-share sa inyo, at alam ko naman, nagbabasa din kayo ng salita ng Diyos, at baka maging katanungan nyo din ito sa inyong mga buhay. So sabi nga doon yun, inyong hanapin ng Panginoon samantalang siya'y masusumpungan, magsitawag kayo sa Kanya samantalang siya'y malapit. Napakalapit lang po pala ng Diyos sa ating mga buhay. Hindi siya totoong malayo sa atin. Hindi lang natin ginagawa na tumawag sa Kanya. Hindi lang natin ina-acknowledge sa ating kaluluwa na meron tayong Diyos na dapat sampalatayanan at Diyos na dapat nating paniwalaan. So napakahalaga po sa ating buhay na meron tayong kinikilalang Diyos dahil napakahalaga po ng buhay natin sa Panginoong Hesus. Sabi nga dito sa verse 6, kung babasahin po ulit natin, kundi bagkos magsiparoon kayo sa mga tupang nawaglit sa bahay ni Israel. Sabi nga po dito sabi nga, mga tupang nawaglit, sabi nga ng Panginoong Hesus, naalala ko din ito, yung I am the good shepherd and you are my sheep. Sabi po sa John 10:11, verse 14, verse 16. So, ating pong tingnan. John 10:14. Sabi po nito sa Tagalog, ako ang mabuting pastor at nakikilala ko ang sariling akin at ang sariling akin ay nakikilala ako. At sinabi niya sa verse 16, at mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito. Sila'y kailangan din namang dalhin ko at kanilang diringgin ang aking tinig at sila'y magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. So, ano pa nga po sabi niya sa verse 14 na ako ang mabuting pastor at nakilala ko ang sariling akin at ang sariling akin ay nakikilala ako. So, napakahalaga sa Panginoong Hesus ang mga nawawala sa bayan ni Israel.
Sila yung mga handang tumanggap ng pangangaral ng pangangaral ng mga 12 alagad, at sila yung nangangaral ng salita ng Diyos, na sila yung hinahanap ng bayan ni Israel. So, sabi nga doon ng Panginoong Hesus, ako ang mabuting pastor, ibinibigay ng mabuting pastor ang kanyang buhay dahil sa mga tupa. Sabi sa 14, ako ang mabuting pastor at nakikilala ko ang sariling aking, at ang sariling aking ay nakikilala ako. At meron akong ibang mga tupa na hindi sa kulungan ito, sila'y kailangan din namang dalhin ko, at kanilang diringgin ang aking tinig, at sila'y magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. So napakahalaga sa Panginoong Hesus ang bawat buhay ng tao. Lalo na yung nawawala sa Kanya. Lalo na yung wala pa sa Kanyang kawan, o wala pa sa Kanyang mga kamay. Wala pa silang mga kaligtasan. Hindi pa nila alam ang katotohanan. So, ito yung sinasabi ng Panginoong Hesus. Kundi bagkos magsiparoon kayo sa mga tupang nangwawaglit sa bahay ng Israel, kahit pumunta man yung mga yan sa Hentil, kahit pumunta man ng mga yan sa Samaria, makakatagpo sila ng tupa roon. Makakatagpo sila ng tupa roon na handang tumanggap ng kanyang mga salita. Sabi ko nga dito, bagamat ang kasulatan ay lumaganap sa lahat ng mga bansa, pero ilan lang ang tumanggap ng kanyang salita, at ito ang bayan ni Israel na sinasabi na mayroong pagkilala sa tunay na Diyos. Nasabi ko nga po, dahil sinabi ng Panginoong Hesus, hindi pa ipinapanganak si Abraham, ay ako na nga. Sinabi niya ito sa John 8:58. Tingnan po natin. Sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan, sabi pa nga, dalawa pang sinabi niya, katotohanan. Sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, bago ipinanganak si Abraham, ay ako na nga. Kaya sinasabi natin, siya ang Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. Dagdagan po natin, Hebrews 13:8. Si Hesukristo ay siya ring kahapon at ngayon, oo, at magpakailanman. So kaya natin nasasabi na siya ay hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman, dahil siya ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob. So napakahalaga po sa ating buhay na kilalanin natin na meron tayong Diyos na dapat nating sampalatayanan. Natanggapin ang mga aral na ipinahayag niya sa atin at pinarating sa atin. At sinabi pa nga ni Apostol Pablo na si Jesus ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Kung sa Old Testament hindi pinapakita ang tunay na Diyos, pero dito pinaliwanag by the guidance of the Holy Spirit sa buhay ni Apostol Pablo na ang larawan ng Diyos na hindi nakikita ay si Hesukristo. Basahin po natin sa Colossians 1:15. Upang naman ang ating kaluluwa ay magkaroon ng tunay na pagkilala sa ating Panginoon. Na siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita, ang panganay ng lahat ng mga nilalang. Siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. So hindi ka pa ba sasampalataya sa Panginoong Hesus? Hindi mo pa ba tatanggapin ang mga aral niya? Hindi mo ba siya tatanggapin bilang Diyos at tagapagligtas ng iyong buhay? Kung ikaw isang tupang nawawala o naliligaw, napakahalaga ng buhay mo. Hindi lang sa buhay mo, maging sa akin, para sa ating lahat. Dahil inalay niya ang kanyang buhay para sa atin. Yung mga hirap na dapat dinaranas natin, siya ang dumaranas. Sabi ko nga sa pag-aaral na ito, napakahalaga na kilalanin natin ng ating mga buhay ang Panginoong Hesus bilang Diyos at tagapagligtas natin. So, sabi ko nga po dito na napakahalaga sa Panginoong Hesus ang isang kaluluwa na nawawala dahil inalay niya ang buhay niya para sa ating lahat. Sabi nga po dito sa Isaiah 53:6, basahin po natin.
Pasensya na po, sinisipon. Tayong lahat na gaya ng mga tupa ay naligaw. Tayo ay tumungo bawat isa sa kanyang sariling daan at ipinasan sa kanya ng Panginoon ang kasamaan nating lahat. Alam niyo po, napakasama natin. Tayo yung tinutukoy kanina sa Mateo na tayo yung bayan ni Israel na hinahanap. So kung napakahalaga, kung sinasabi mo sa buhay mo na walang saysay ang buhay mo, pero sa Panginoon napakahalaga ng buhay mo. Dahil inalay niya ang buhay niya para sa ating lahat, dahil sa ating kasamaan. So sabi nga doon, tayong lahat na gaya ng mga tupa ay naliligaw. Tayo ay tumungo bawat isa sa kanyang sariling daan at ipinasan sa kanya ng Panginoon ang kasama nating lahat. So kung isa ka sa mga kawan na hindi pa nakakapasok sa kawan ng Panginoon, may purpose ang Diyos sa buhay mo. Kung sinasabi mo sa sarili mo na wala kang halaga, napakahalaga ng buhay mo sa Panginoong Hesus, dahil mismong buhay ng Panginoong Hesus inalay niya para sa iyo at para sa akin, para sa ating lahat. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil sa 3 araw na ito, sabi ko nga, Lord, gusto ko ipaunawa mo sa akin yung mga salita mo, dahil talagang nag-stuck po ako dito sa Mateo verse 5. Dahil sa pangangaral ng 12 alagad, dahil alam naman po natin na dito po sa Biblia nangaral si Apostol Pablo sa mga hentil. Ang Panginoong Hesus mismo pumunta sa bahay ng Samaria upang nangaral siya roon. Pero dito sa Mateo, ganito yung kanyang sinabi. Ang 12 ito'y sinugo ni Jesus at sila'y pinagbilinan na sinasabi, huwag kayong magsitungo sa alinmang daan ng mga hentil at huwag kayong magsipasok sa alinmang bayan ng mga taga Samaria. Kundi bagkus magsiparon kayo sa mga tupang nawawaglit sa bahay ni Israel, at samantalang kayo'y nangaglalakad ay magsipangaral kayo na magsabi, ang kaharian ng langit ay malapit na. So nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil sa pangunawa na binigay niya sa akin at naunawaan ko yung salita niya na gusto niyang iparating yung mensaheng ito sa aking buhay. So kailangan po, napakahalaga sa bawat nakakilala na napakahalaga na ipangaral ang salita ng Diyos, dahil napakahalaga ng kaluluwa, ng isang kaluluwa sa Panginoong Hesus na nawawala at hindi pa nakakarinig ng kaligtasan o nakakatanggap ng kaligtasan. Sabi ko nga po dito, sa pag-aaral na ito, napakahalaga na kilalanin natin Sa pag-aaral na ito, napakahalaga na kilalanin ng ating mga buhay ang Panginoong Hesus bilang Diyos at tagapagligtas natin. Kung iniisip mo na hindi mo mahalaga ang buhay mo, ang Panginoong Hesus pinahalagahan ka niya dahil inalay niya ang buhay niya para sa ating lahat. Ito ang ibig sabihin ng mga nangaral ng salita niya. Saglit lang po. So yun na nga po, may tumawag na. So patapos na po ako. At ito ang ibig sabihin ng mga nangangaral ng salita ng Diyos upang malaman mo ang kahalagahan ng kaluluwa natin sa Panginoong Hesus. So, declaration po natin is, Jesus is Lord over my soul. At ito po yung aking pong natutunan sa aking sarili. At nagpapasalamat ako sa Panginoong Hesus dahil binigyan niya ako kahit naghintay ako sa loob ng 3 araw. At naroon na pinaunawa niya sa akin yung mga salitang ito. So, napakahalaga po ng buhay mo sa Panginoong Hesus. Kailangan mo siyang tanggapin bilang Diyos at iyong tagapagligtas. Marami pong salamat. Napakahalaga sa Panginoong Hesus ng kaluluwa. Kaya ang declaration po natin, Jesus is Lord over my soul. Romans 10:9. Marami pong salamat. Glory to Lord Jesus. Hallelujah. Amen and amen.